Ang sakit nga ng balikat ko at pamilyar din sa akin ang sasakyan niya. Siya ang muntik nang humagip sa akin. Hinawakan niyang balikat at inikot-ikot, sabay ngiwi. Napasinghap ako sa huling sinabi niya. Natatandaan ko ngang insidenteng yun. Hindi ko lang matandaan ng sasakyan, pero posible ang sinasabi niya dahil ayon kay Jace, ay madalas siyang bumili dito sa tindahan. Sorry, Kuya Manuel. Nahihiyang sabi ko. Ako na lang ang hihingi ng pasensya. Tipid siyang ngumiti. Talagang kuya lang ang tingin mo sa akin. Gaya ni Tina at ni Christy, mabuting kaibigan ang turing ko sa'yo. Sabi ko, tumangu-tango naman siya. Naiintindihan ko naman. At least, napunta ka sa lalaking kayang-kaya kang protektahan. Masaya na ako dun. Ngumiti ako sa kanya. Sundalo siya. Napangiwi siya. Kaya naman pala. Natawa naman ako. Salamat, Kuya Manuel. Ngumiti siya at tinapik ako sa ulo. Wala yun. Ang importante, ligtas ka. Sige na, puntahan mo na yung asawa mo at kanina pa matalim ang tingin sa akin. Baka bumulagta na lang ako dito. Tumawa ulit ako. May sasabihin pa sana ako pero tinawag na ako ni Jace na madilim pa rin ang muka. Agad naman akong lumapit sa kanya. Nagpaalam na rin kami kina Tina at Christy at Ene. Nagpalitan din kami ng numero para makapag-text sa isa't isa. Tinukso pa nila ako nang makitang mamahaling cellphone ko. Tinawanan ko na lang sila. Bago kami umalis ay sinabihan sila ni Jace na pwede silang pumunta sa bahay kung gusto nila akong dalawin. Syempre gusto ko yun at excited na rin ang dalawa. Nang makasakay na kami sa sasakyan ay kumaway pa ako sa kanila pati na rin kay Kuya Manuel. Narinig kong palatak ni Jace. Ay Diyos ko, Ivy, apo, ikaw ba yan? Bulalas ni Lola Mila nang pagbuksan niya ako ng pinto. Inadjust pa niya ang suot na salamin. Lola, naluluhang sabi ko sabay yakap sa kanya. Ikaw nga, apo ko. Mangiyak-ngiyak din na sabi ni Lola at niyakap din ako. Alalang-alala ko sa'yo, apo ko. Gabi-gabi akong nag-iisip at nagdarasal na sana ligtas ka at magpakita sa akin. Salamat sa Diyos at dininig ang panalangin ko. Ayos lang po ako, Lola. Ligtas na po ako. Nang malaman ko na hinanap niyo ako, pumunta agad ako dito. Agad namang pumayag si Jace nang magpaalam akong puntahan namin si Lola. Kahit nakabusangot ay pumayag naman siya. Bumili pa nga siya ng mga prutas para kay Lola. Idinaan muna namin ang mga abono sa farm bago dumiretso dito. Ang sabi sa akin ni Linda, nag-asawa ka na daw. Siya ba ang asawa mo? Ani ni Lola na tumingin sa gawing likuran ko. Saka naman lumapit si Jace at kinuha ang kamay ni Lola. Mano po, Lola? Magalang niyang sabi. Ako po si Jisiro Natividad, asawa po ng apo nyo. Sandaling hindi makapagsalita si Lola at nakatitig lang kay Jace at sa akin. Napapaisip tuloy ako kung alam ba niya kung ano ang totoong nangyari sa akin sa kamay nila Chang Linda at Chong Oka. Nagulat na lang ako nang umiyak siya. Pasensya ka na, apo, sa ginawa sa'yo ni Linda at Oka. Kahit ako hindi ko sila kayang patawarin. Hindi ko lubos maisip kung bakit na kayang gawin sa'yo yun ni Linda. Patawarin mo rin ako dahil wala akong magawa. Hinagod kong likod niya. Ako man ay naiiyak din pero pinigil ko lang ang luha ko. Wala po kayong kasalanan, La. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Pag-aalo ko sa kanya. Kahit na binilin ka sa akin ni Irene bago siya pumanaw. Pero anong nangyari? Napahamak ka, wala man lang akong alam. Humihikbi ng sabi niya, niyakap ko ulit siya. Maiintindihan naman yun ni Mama kung nasan man siya at palagay ko ginagabayan din niya ako. Tayo, kita niyo, ligtas po ako. Nagkita po ulit tayo. Yun din naman kasi ang pakiramdam ko. Sa tuwing magdarasal ako'y laging kasama si Mama. Kaya pakiramdam ko binabantayan din niya ako at ginagabayan. Tumangu-tango naman si Lola at bumitaw na sa yakap at ngumiti. Pinahid niya ang luha. Tama ka, apo. Ginagabayan niya tayo. Ala, pumasok muna kayo sa loob. Aya niya sa amin nang maikalma niya ang sarili. Inakbayan naman ako ni Jace papasok sa munting bahay ni Lola. Umupo kami sa sopang kawayan. Inabot ni Jace kay Lola ang mga prutas. Naku, hindi na sana kayo nag-abala. Maliit na bagay lang ho, Lola. Ani ni Jace. Ngumiti naman si Lola. Salamat, iho. Pumunta ng kusina si Lola. Ako naman ay nilibot ang munting sala ni Lola. Naalala ko dito noong nabubuhay pa si Mama. Palagi akong nandito.
Pero nung namatay na si mama ay bihira na lang dahil pinagbabawalan ako ni Tiang Linda. Gusto ko nga noon kay Lola na lang sumama. Kaya lang ang sabi ni Tiang Linda ay magiging pabigat lang daw ako dahil dagdag pa kainin pa ako ni Lola. Kaya wala akong nagawa noon kundi ang magtiis kanila Tiang at gawing utus-utusan. Pero hindi na ngayon dahil parang prinsesa na ako sa bagong buhay ko ngayon at salamat sa lalaking katabi ko, ang asawa ko. Nilingon ko si Jeez na saktong tumingin din sa akin. Nginitian ko siya, ngumiti din siya at hinawakan ng kamay ko. Nawala na rin ang paninilim ng mukha niya. Heto, magkape muna kayo at nilagang saging at kamote. Ani ni Lola na may hawak na kahoy na tray na may nakapatong na 2 umuusok na kape at isang mangkok na malaki na yari sa kahoy na may lamang nilagang saging at kamote. Agad namang tumayo si Jeez at kinuha ang tray kay Lola. Inilapag niya ito sa kawayang lamisita. Isa ito sa namis ko, ang kape ni Lola na siya mismong gumagawa. Salamat po, La. Kayo po. Naku, kakatapos ko lang, kayong 2 na lang. Ani ni Lola at umupo na rin sa upo ang kawayan paharap sa amin. Masarap ang kape ni Lola, Jeez. Sariling tanim niya yan. Pagmamalaki ko kay Jeez. Talaga? Oo, may iba't ibang tanim din na gulay si Lola. Hamo, bago kayo umuwi, pauuwian ko kayo. Nakangiting sabi ni Lola. Hinawakan ko naman ng tasa, pero agad ding binitawan dahil mainit. Careful, mainit pa yan. Hani ni Jeez na kinuha pa ang kamay ko at hinipan-hipan ang daliri kong napaso. Kumuha na lang ako ng isang nilagang saging. Nag-angat ako ng tingin kay Lola. Nakatingin siya sa ginagawa ni Jeez at nakangiti. Nahiya naman ako at mabilis kong binawi ang daliri. Nagtaka naman si Jeez. Ayos na, hindi na masakit. Inumin mo na yung kape mo, baka lumamig. Sabi ko na lang. Nataranta pa ako sa pagbalat na nilagang saging habang si Jeez naman ay dinampot ang tasa ng kape niya at humigop. Tumangutango pa siya ng malasahan. Nilingon ko siya. Sarap no? Sabi ko at kumagat ng saging. Tamang-tama lang ang timpla at tapang. Komento niya. Nagpasalamat naman si Lola at pababaunan din daw kami ng kaping barako. Silang 2 naman ni Lolang nagkwentuhan. Sinagot niya ang lahat ng tanong ni Lola, kung paano kami nagkakilala at kung kailan kami nagpakasal. Mukhang nagiging magkasundo naman sila. Ako naman ay abala sa pagkain ng nilagang saging at kamote. Hinihigop ko na rin ang kape ko dahil baka lumamig pa. Panaka-naka naman akong sulyapan ni Jeez na tila binabantayan ng bawat galaw ko. Iho, ingatan mo ang apo ko ha? Sabi ni Lola nang magpaalam na kaming uuwi. Makakaasa ho kayo, Lola. Magalang na sabi ni Jeez na bitbit na ang basket na puno ng gulay at kaping barako. Niyakap naman akong muli ni Lola. Dalawin mo ulit ako, apo. Bilin niya sa akin. Opo naman, Lola, mas madalas ko na kayong madadalaw ngayon. Sabi ko at tumingin kay Jeez para manghingi ng permiso. Tumango naman siya at ngumiti. Hayaan niyo ho, madalas na ho namin kayong dadalawin. Pwede rin ho kayong pumunta sa bahay kung gusto niyo. Hani ni Jeez at naglabas pa ng isang maliit na card na may nakaprenting numero at address. Natuwa naman ako sa sinabi niya. Sobrang bait niya talaga sa mga mahal ko sa buhay. Sa buong durasyon ng biyahe namin ay nakangiti lang ako. Ang saya ng araw ko. Ang gaan-gaan. Mabuti na lang at sumama ako sa kanya. Nakita ko ulit at nakausap ang mga mahal ko sa buhay. Maliban lang sa 2. Sina Lilet at Kiko. Alam kong malabo pang makita at makausap ko sila dahil hindi ko na nanaising tumapak sa bahay na yun. Sana ay ayos lang sila at naaalagaan talaga nila Tiang Linda at Tiang Oka. Mukhang masayang-masaya ka. Untag sa akin ni Jeez, nilingon ko siya at nginitian. Sobra, nakita at nakausap kong muli ang mga mahal ko sa buhay at dahil yun sa'yo, salamat ulit. Sabi ko at yumakap sa braso niya. Naramdaman ko namang hinalikan niya ako sa ulo. Isa rin ba sa mahal mo yung lalaking yumakap sa'yo kanina? Tanong niya. Nag-angat naman ako ng tingin sa kanya. Nag-isip ako kung sinong lalaking tinutukoy niya. Si Kuya Manuel. Si Kuya Manuel ba? Mahal ko din siya bilang kaibigan. Sabi ko, kumibot naman ang labi niya. Pero manliligaw mo siya, 'di ba? Napakagat-labi ako. Hindi na ngayon dahil may asawa na ako. Paano kung wala kang asawa? Sasagutin mo ba siya? Walang kaimo-emosyong sabi niya. Nakita ko pang paghigpit ng hawak niya sa manibela. Hindi rin. Wala naman kasi akong gusto sa kanya at alam niya yon.
Kaibigan lang talaga ang turing ko sa kanya, kagaya ni Tina at Christy. Paliwanag ko. Bumuntong hininga siya at sumulyap sa akin. Pero ayokong niyayakap ka niya o kahit na sinong lalaki. Nagsiselos ako. Gusto ko ako lang. Pwede ba yun? Bahagyang napaawang ang bibig ko sa mga sinabi niya. Nagsiselos daw siya. Normal lang naman siguro yon dahil asawa niya ako. Pero ang hindi normal ay ang mabilis na naman natibok ng puso ko. Nginitian ko siya. Oo naman, saka hindi naman ako yumayakap kung kani-kanino lalo na sa mga lalaki. Promise, ikaw lang ang lalaking yayakapin ko. Sumulyap uli siya sa akin. Malawak na ang ngiti niya ngayon. Talaga? Opo, promise. Itinaas ko pa ang kamay ko, ngumuso naman siya. Tanggalin mo na yung opo. Pinapatanda mo na naman ako eh. Tumawa ako. Oo, promise. Nagulat ako sa sunod niyang ginawa. Bigla niyang kinabig ang batok ko at hinalikan ako ng madiin sa labi. Nahigit ko naman ang hininga. Pero agad din naman siyang bumitaw at ngiting-ngiting tinuon muli ang mata sa kalsada. Nag-init naman ang hustong mukha ko. 5:00 na kami nakarating sa bahay at sinalubong kami ni Manang Sol. Manghang-mangha pa siya sa mga dala naming mga sariwang gulay at kapeng barako. Pinauwi namin sa kanyang iba dahil baka masayang lang. Si Reese naman ay nagpresintang mag-ihaw ng karne na minarinate daw niya kagabi. Specialty niya daw yon at gusto niyang ipatikim sa akin. Na-excite naman ako at natakam. Ako naman ang nagsaing. Si Manang ay nagpaalam na umuwi dahil wala pa daw ang anak niya at walang magluluto sa bahay. Pinauwian na rin siya ni Reese ng karne na minarinate niya. Nang maluto ng sinaing ko, ay pumunta ko kay Reese na seryoso sa kanyang iniihaw sa my garden. Amoy na amoy ko na ang aroma ng iniihaw niya. Nakakagutom. Huwag ka dyan. Mausok. Baka mangamoy barbecue ka. Natatawang sabi niya habang binabaligtad ang karne. Gustong gusto ko nga yung amoy eh. Nakakagutom. Sabi ko at lumapit sa kanya. Nagugutom ka na ba? Malapit na to. Carry lang. Natawa na lang siya sa sinabi ko. Tiningnan ko na lang ang mga iniihaw niya. Nung namatay si Mama, bihirang-bihira na lang akong makatikim ng inihaw na karne. Bilang nga lang din sa daliri nang makatikim ako ng masarap na ulam. Si Chang kasi parang nananadya na ewan na madalas ay hindi ako tirahan ng ulam. Tirahan man ako kakarampot lang o kaya sabaw na lang. Di bali na. Ngayon naman ay halos lahat ng mga pagkaing masasarap ay nakakain ko na. Pero itong karneng inihaw ni Reese ay parang hindi karaniwan. Baboy ba yan? Parang iba yung karne. Komento ko. Angus beef yan. Sagot niya. Sagot ko na lang basta alam ko baka. Magdidilim na nang matapos siya sa pag-iihaw. Ako naman ay parang naglalaway na at gusto ko nang kumain. Natatawa naman siya sa reaksyon ko. Nagtulong na kami sa paghain sa lamesa. Gumawa pa siya ng kakaibang sausawan. Naglabas din siya ng 1.5 na Coke na malamig na malamig. Ang sarap! Bulalas ko habang ngumunguya. Ang lambot kasi ng karne at sobrang malinamnam. Mukhang mapaparami ang kain ko. You're welcome. Sagot naman ni Reese na ngiting-ngiting nakatingin sa akin. Kumakain na rin siya. Malakas din siyang kumain. Malaking tao eh. Pinigyan ko naman siya ng 2 thumbs up. Enjoy kami sa pagkain. Halos nagkamay na nga lang kami at halos maubos din namin ang inihaw. Kung hindi pa tumahol si Wiper na bigla na lang sumulpot, na tila nagsasabing tirhan siya. Nagtawanan na lang kami ni Reese. Ako ang nagpresentang maghugas ng plato bilang siya naman ang nag-ihaw. Ayaw pa nga niya at gustong maupo na lang ako. Pero dahil mapilit ako ay wala siyang nagawa. Naa-appreciate ko naman na lagi niya akong tinuturing na parang babasaging kristal. Ayoko lang talagang masanay. Pinakain na lang niya si Wiper habang kinakausap. Natatawa na lang ako at biniro siya na baka sumagot si Wiper. Ninisihan na lang niya ako. Napahagik-hik ako sa panakanakang halik ni Reese sa pisngi at leeg ko. Nandito na kami sa kwarto niya. Ay, amin pala. Nasa pagitan ako ng mga hita niya at nakasandal sa kanya at yakap niya ako habang nanonood. Nahihiya pa nga ako nung una nang ilagay niya ako sa pagitan ng hita. Pero kalaunan ay nasanay na rin ako. Mas komportable pa nga eh. Pero ngayon ay panay ang halik niya sa akin. Nakikiliti na nga ako dahil sa balbas at bigote niyang kumukuskus sa leeg ko. Tapos parang sinasadya niya pa na ikiskis sa leeg kong balbas niya. Jeez, tama na. Nakikiliti na ako. Natatawang sabi ko. Hindi ko na tuloy maintindihan ng palabas. Pero gusto ko pa, Mrs.
Paungot niyang sabi sa akin at hinalik-halikan muli ang pisngi ko na may kasamang pag-amoy pa. Pero nanonood tayo, mister. Sabi ko at tinuro ang TV. Namimiss ka na ni Mr. Mrs. Anas niya sa tenga ko. Kakaibang dating sa akin ang sinabi niya at ng boses niya. Nagtayuan ang balahibo ko at nag-init ang pisngi ko. Lagi naman tayong magkasama ha. Natatawang sabi ko. Grabe naman siya makamis sa akin. Halos hindi pa nga kami mapaghiwalay eh. Yun na nga, kaya mas lalo kitang namimiss. Naguluhan naman ako sa sinabi niyang lalong namimiss. Kapwa kaming hingal ng matapos, ngunit may ngiti naman sa labi. Otomatikong nagtagpo ang mga labi namin. At muling pinagsaluhan ng matamis na halik. Nasaktan ba kita? Malambing na tanong niya sa akin habang hinahaplos ang balikat at braso ko. Umiling naman ako at hinaplos ang malapad niyang dibdib. Hindi, nagustuhan ko nga eh. Wala nang hiyang sabi ko. Sabi naman niya wag akong mahiya eh. Kumagat labi siya habang nakangiti. Gusto mo pa? Kagat labing tumango naman ako. 4:00 ng hapon nagising ako mula sa pagkakaidlip. Kakagaling lang namin ni G sa school kanina. Sinamahan niya akong magpa-enroll. Eduk ang course ko at wala naman siyang tutol doon. Siya na daw ang bahala sa lahat. Sobrang saya ko dahil balik eskwela ulit ako 1 buwan mula ngayon. Binalita ko rin sa JC namin ni Tina at Christy na balik eskwela na nga ako at masayang masaya sila para sa akin. Sa Sabado ay pupunta sila dito sa bahay. Dinalaw din namin ulit si Lola at ibinalita ko rin sa kanya na mag-aaral na ulit ako. Sobrang saya niya at todo ang pasasalamat kay Jeez. Pagkagaling namin sa bahay ni Lola ay dumiretso kami ni Jeez ng cacao farm. Dahil kailangan niyang i-check ang mga produktong i-export ngayong araw. Paunti-unti tinuturuan na din ako ni Jeez, kaya pag uwi namin ng bahay ay medyo sumakit ang ulo ko. Nabigla yata. Pagkain namin ay hinilot na ni Jeez ang ulo hanggang sa makatulog ako. Napakunot ang noo ko habang pababa ng hagdan. Ay may naririnig akong mga tawanan. Pero ang nakaagaw ng pansin ko ay ang hagik-hik ng isang babae. Sa malaking bintanang salamin ay natanaw ko na may mga tao sa labas, sa may garden at nakaupo sila sa tea table. Bisita siguro ni Jeez. Gising ka na pala, iha. Masakit pa ba ang ulo mo? Teka, tatawagin ko si Jeez. Sabi niya ay tawagin ko siya kapag gising ka na. Ani ni Manang Sol na kalalabas lang ng kusina. Ay, hindi na po Manang. Ako na lang po ang pupunta doon. O sige, ikaw ang bahala. Nagpa-deliver pala ng pizza at milk tea si Jeez para merienda mo. Gusto mo ba iinitin ko ang pizza? Bigla akong nagutom sa sinabi ni Manang. Sige po Manang, sabi ko. O sige, mabilis lang ito. Yung milk tea nasa ref. Sinundan ko na si Manang sa kusina. Ininit na nga niyang pizza. Ako naman ay kinuhang milk tea sa ref. Agad kong tinusok ang straw at sumipsip doon. Nagpaalam muna ako kay Manang na lalabas at pupuntahan si Jeez.